Hindi kailanman nagatubili si Draymond Green na purihin ang coaching ability ng kanyang coach na si Steve Kerr. Madalas niyang sinasabing malaking bahagi si Steve Kerr sa pagbabagong nagaganap sa Golden State Warriors, mula sa pagiging contender hanggang sa pagiging isang dinastiya. Sa kanyang podcast, pinuri niya ang kakayahan nito na mag-adjust sa bawat serye ng playoffs. Ngunit inamin niyang may isang pagkakataon kung saan tila wala siyang sagot at hindi alam kung paano mag-a-adjust. Ito ay noong 2023 Western Conference Semifinals laban sa Los Angeles Lakers. Ang pagkatalo ng Warriors sa Lakers noong 2023 NBA Playoffs ay isang mahalagang bahagi ng coaching career ni Steve Kerr. Ito ang unang beses na natalo siya sa isang Western Conference Playoff Series, matapos ang kanyang perpektong record na 5 out of 5 sa pag-abot sa NBA Finals mula 2015 hanggang 2019. Nakilala ang Warriors sa kanilang shooting, ball movement at depensa, pero hindi nila nagawa ng solusyon ang mas malalaki at mas pisikal na Lakers. Namayagpag si Anthony Davis sa loob, inorganisa ni LeBron James ang opensa at nagbigay ng clutch performances si Austin Reeves. Sinubukan pa ni Steve Kerr na mag-adjust sa seryeng ito, iba't ibang rotation, defensive plays at paglalagay kay Draymond Green sa center position, pero wala itong nagawa. Sa huli, tinapos ng Lakers ang serye sa 6 na laro at winakasan ang pangarap ng Warriors na idepensa ang kanilang 2022 NBA Championship. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling legendary ang coaching resume nito. May 4 na NBA titles, isang revolutionary offense na nagpabago ng laro, at isang playoff record na 99 win, 41 loss bago ang serye laban sa Los Angeles Lakers. At kamakailan lamang, muling nagsulat ng kasaysayan si Steve Kerr nang malampasan niya si Al Attles bilang all-time winningest coach sa kasaysayan ng kanilang franchise. Ngunit sa halip na akuin ang credit, itinuro niya ang stability ng Warriors at ang greatness ni Steph Curry, Draymond Green at Klay Thompson bilang dahilan ng kanyang tagumpay. Para kay Draymond, higit pa sa kahit ano ang leadership nito. Nakatulong siya sa pagbuo ng isang winning culture, pagbigay ng kumpiyansa sa mga players at pagpapatibay ng isang solidong team. Sa kabilang banda naman tayo, Paul George out na sa buong regular season matapos siyang sumailalim sa mga injection sa kanyang kaliwang adductor muscle at kaliwang tuhod. Ayon yan mismo sa Philadelphia 76ers. Sa edad na 34 years old, nilaro niya ang season na may iniindang injury sa groin, daliri at sa tuhod. Ayon sa mga sources, ilang beses nang nagpa-inject si Paul George ng painkillers para lang makalaro, kabilang na ang 5 sunod na laro bago ang NBA All-Star break noong Pebrero. Ayon sa kanyang team, hindi na makakapaglaro si Paul George sa loob ng 6 na linggo, kaya opisyal na siyang out para sa natitirang bahagi ng regular season. Sa kasalukuyan, 5 laro ang agwat ng 76ers sa huling play-in spot sa Eastern Conference. Matatanda ang pumirma si George ng 4 na taong max contract na nagkakahalaga ng $212 million noong July, matapos ang 5 season sa LA Clippers. Sa 41 laro ngayong season, nag-a-average ito ng 16.2 points, 5.3 rebounds at 4.3 assists. Ngunit dahil sa mga injuries, kinailangan niyang lumiban ng ilang laro, mula sa hyperextended knee noong preseason, kinky injury noong January, hanggang sa groin soreness na nagpahinto sa kanya sa huling 4 na laro ng Sixers. Ito na ang ika-5 season sa loob ng 6 na taon na hindi umabot sa 60 games si Paul George. Noong nakaraang buwan, pansamantala niyang hininto ang kanyang podcast upang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan at matulungan ang Sixers na makabangon. Ano kayang sa inyo dito mga chong? Mag-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan. 8 or 12 though by the end of this one. Paul George from outside.